In-announce na ng NBA yung mga finalists sa 2024 NBA Awards. Yung babanggitin ko lang dito yung mga major awards at meron din kasing tracker na ginawa yung iba mga fans kung sino ang nangunguna doon. Base sa NBA mismo, ang finalists para sa Rookie of the Year, sina Holmgren, Wembanyama at Brandon Miller. Sa partial vote, unanimous so far sa Rookie of the Year si Wembanyama. 5 pa lang ang nananalo ng unanimous Rookie of the Year. Si Ralph Sampson, David Robinson, Blake Griffin, Dame at itong si Towns. Sa Defensive Player of the Year, ang finalist doon si Adebayo, Rudy Gobert at Victor Wembanyama. Sa partial vote pa rin, malaki ang lamang ni Tito Rudy kontra kay Wemby. Pero si Wembanyama ang unang rookie na nakasama sa dalawang category para sa award, Rookie of the Year at Defensive Player of the Year. So malaking achievement na yon para dito kay Wemby. Pero actually 3 kasi yun. Pwede pang masama sa all defensive team si Wemby, ang magiging pang-anim na rookie sa history ang nakagawa nun. Pero wala pa kasing nagiging all defensive first team na rookie. Sa Most Improved Player Award naman, ang finalist doon si Alperen Sengun, Kobe White at Tyrese Maxey. Sa partial vote, so hindi pa to yung official, nangunguna si Kobe White. 2 points lang ang lamang niya so far dito kay Tyrese Maxey. This season, meron siyang 19 points, 4 rebounds, 5 assists per game. Si Tyrese Maxey naman, 25 points, 3 rebounds at 6 assists. Naging all-star pa. So partial vote pa lang yan. Pwede pang mahabol yun ni Tyrese Maxey. Sa 6 Man of the Year, sina Naz Reid, Bobby Portis at Malik Monk. So far sa partial vote, tabla si Malik Monk at si Naz Reid para sa 6 Man of the Year. Pareho ding career season ng dalawang players. Ang huling major award, MVP. Ang finalist doon si Nikola Jokic, SGA at si Luka. Ito yung naging controversy pa dati bago nilabas talaga yung finalist. Sa partial vote, lamang ng malaki si Nikola Jokic at potentially ikatlong MVP na niya. Ang susunod kasi kay Nikola, si SGA. Sinabi doon na dinisrespect ng mga finalists or botante si Luka. Hindi kasi nagbudots or nag-wonderful tonight. Dapat siguro ginawa ni Luka. Sinabi niya magbibigay siya ng 10k kada pamilya, kada panelist. Pero parang bawal yon. Kaya makikita nyo yung promo ng Dallas na Frabi MVP. Ang translation kasi nun, Real MVP. Kahit yung dating team ni Luka na Real Madrid nag-post na rin ng promo about sa kanya. Ang binoboto kasi bilang runner-up kay Jokic si SGA. Sa first place vote, isa pa lang ang nakukuha ni Luka. Ang bumoto nun si Chris Bouchard. Pero valid naman kasi yung sinabi na Bill Simmons na mas mahirap yung naging task ni SGA na mga batang players yung nasa kanila at naging number 1 team pa. Yung iba doon, nag-disagree. Sinabi doon na nasa kanila yung Rookie of the Year finalist na si Holmgren at yung Most Improved Player candidate sanang si Jalen Williams. Pero mas bata pa rin yun kumpara sa mga kasama ni Luka. Kahit nga si Tatum na binibuild ng ibang media na maging MVP candidate, hindi binoto. Kahit third place vote, wala siya nakuha doon. Lalo na yung mga nagsabi sa media na dapat si Tatum ang maging MVP, hindi siya binoto. Uso din pala sa NBA ang unggoyan. Kaya ito si Tatum umasa na makakakuha ng boto pero walang nagbigay sa kanya sa first, second or third man lang. Sila yung best record sa NBA ngayon pero may kasama kasi si Tatum na 3 all-star sa nakarang 4 na taon. Si Nikola walang all-star na kasama. Si DeAndre Jordan matagal na siya naging all-star. Na-debunk din ni Jokic yung stats. Nakakapagtala siya ng triple-double na nagre-resulta sa panalo at yung mga advanced stats niya. Si Luka binansagan pa na James Harden 2.0. Yun ang nakaapekto sa mga boto ng panelist kaya ayaw ng media sa kanya. Base pa dito kay Stan Van Gundy, si Luka ang best offensive player ngayon pero binoto pa rin niya bilang number 3.